Magandang hapon po. Nahaharap sa reklamong katiwalian ang mayor ng Bamban, Tarlac na si Alice Guo. Isinampayan ng DILG kaugnay sa umano'y pagkakasangkot niya sa ni-raid na Pogo Hub sa kanyang bayan. Nakatutok si Mav Gonzalez. Mukhang ordinaryong opisina sa unang tingin. Pero nang salakayin ng mga otoridad noong March 13, nadiskubre ang samot-saring gamit na para umano sa iba't ibang uri ng scam sa compound ng Zunyuan Technology Incorporated sa Bamban, Tarlac. Mahigit 600 Pilipino at dayuhan ang nasagip sa raid na ikinasanang makatakas ang isa pang Vietnamese doon at nagsumbong ng pananakit at illegal detention. Sa loob ng nasa 10 ektaryang compound na may 36 na gusali, nakita rin ang mga swimming pool, luxury cars at mga tunnel. Kalaunan, lumutang ang posibilidad na may ugnayan din ito sa hacking ng government website sa bansa. Naging palaisipan kung paano nakapag-operate ang Pogo Hub, gayong nasa likod ito mismo ng munisipyo ng Bamban. Sa investigasyon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, naungkat ang koneksyon dito ni Bamban Mayor Alice Guo. Bago tumakbo bilang alkalde noong 2022, si Guo raw ang nag-apply para sa Letter of No Objection para sa license to operate ng complex na dating Hongsheng Gaming Technology ang pangalan. Ang Hongsheng Gaming Technology ni-raid din noong February 2023. Lumabas ding naging incorporator si Guo ng Baofu Land Development Incorporated, ang may-ari ng lupang kinatatayuan ng ni-raid na Pogo. Nitong May 24, inireklamo ng DILG si Guo ng graft o katiwalian sa ombudsman dahil sa pagbibigay ni Guo ng business permit sa Hongsheng kahit kulang ang requirements at expired na lisensya mula sa PAGCOR. Ayon kay DILG Undersecretary Juan Victor Llamas sa panayam ng GMA Integrated News, dapat ni-revoke ni Guo ang business permit ng Hongsheng. Tiwala silang malakas ang kaso at maaaring maging basehan ng ombudsman para patawan ng alkalde ng preventive suspension. Tingin naman ni Senate Committee on Ways and Means Chairman Sherwin Gatchalian, sindikato ang nasa likod ng ni-raid na Pogo Hub at maaaring may ani ay Pogo politics na nagaganap para makalusot ang iligal nilang aktibidad. Sigurado akong sindikato ang nagpatayo noon. Malaking posibilidad yan na Pogo money ang tumakbo para magkaroon ng Pogo politics. Sa laki ng perang pumapasok, siyempre naghahanapin sila ng mga kaalyado nila. Sabi nila kung ang pinakamaganda siguro ay maglagay na tayo ng tao sa gobyerno, sir. Gobyerno para maproteksyonan tayo. Hindi malayo 'yun, mga ganun na teorya. Sinusubukan pa naming makuhaan ng panig si Guo, pero dati na niyang itinangging sangkot siya sa operasyon ng Pogo Hub. Bagamat umami noon na dati siyang incorporator ng Baofu, nag-divest na raw siya dito bago pa tumakbo mayor noong 2022. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Nagsalita ang dating consultant ni Bamban Mayor Alice Guo kaugnay sa ilang pahayag ng alkalde. Sa eksklusibong panayam ng Super Radyo DCWB, sinabi ni Nancy Gamo na lumaki raw talaga si Mayor Guo sa farm sa Tarlac, kagaya ng paulit-ulit niya sinasabi sa mga pagdinig sa Senado. Ayon pa kay Gamo, hindi si Lin Wenyi ang biological mother ni Guo. Partner lang umano si Lin ng ama ng alkalde. Handa rin umano si Gamo na humarap sa Senado kaugnay sa kanyang mga nalalaman. Hindi po siya ang totoong nanay ni Mayora Alice. Partner lang po siya ng tatay niya. Kasama nila sa mga biyahe nila, kung saan-saan. Pero hindi po siya nanay ni Alice. Totoo ho bang lumaki sa farm si Mayor? Ay, opo. May isang building doon or isang maliit na bahay na doon siya mismo nakatira. Kilala ko ang pagkatao ni Mayor. Patulungin yan. Hindi yan plinanta lang na para mag-spy. May panibagong pangaharas ang China. Binuntutan at pinaligiran naman ng kanilang barko ang BRP Teresa Magbanwa na ipinadala sa Sabina Shoal. Pinaringgan naman ng Defense Minister ng China ang isang bansang anyay sumira sa pangako at kasunduan kaugnay sa katatagan sa South China Sea. At yan ang tinutukan ni Mav Gonzalez. Isang bansa sa South China Sea ang ilang beses pinatungkulan ng Minister of National Defense ng China sa IISS Defense Summit sa Singapore. Pero sinabi niyang nang-uudyok at gumagawa umano ito ng mga peking kwento na nakakaapekto raw sa katatagan sa rehiyon. On behaviors of fabricating historic facts, spreading false narratives, attempting to enforce the illegal arbitration award, and confusing right with wrong. A certain country
emboldened by outside powers, have broken bilateral agreements and its own promises, made premeditated provocations, and created false scenario to mislead the public. Nagtitimpi raw ang China sa ginagawa ng bansang ito. China has exercised great restraint in the face of such infringements and provocations. But there is a limit to our restraint. We hope this country could see where its true interests lie, return to the right track of dialogue and consultation. Giit pa niya, kaya raw ng mga bansa sa Asia-Pacific region na resolbahin ang mga problema natin at handang makipagtulungan ang China. Walang pinangalanang bansa si Admiral Dong Jun. Pero mainit ngayon ang hidwaan ng China at Pilipinas sa mga teritoryo sa West Philippine Sea. Hindi kinikilala ng China ang 2016 arbitral ruling na nagpapawalang bisa sa 9-dash line claim ng China sa halos buong South China Sea. Ilang beses nang hinaras ng China ang mga barko ng Pilipinas sa loob ng ating exclusive economic zone. Habang nagaganap ang Defense Summit, patuloy naman ang pagdami ng Chinese vessels sa Sabina o Escoda Shoal sa West Philippine Sea. Sa monitoring ng Sea Light, may isang China Coast Guard at 2 Chinese Maritime Militia vessel na pumapaikot sa BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard. Sa mga nagdaang araw, mas lumapit pa raw ang Chinese vessels. They seem to be interested in what it's doing there and in trying to intimidate it. Sabina Shoal is really the closest shoal to Palawan. So, for China to kind of take an opportunity to try to lay ownership to it, is an alarming. Ang BRP Teresa Magbanwa ay ipinadala ng PCG para magmatsyag sa sinasabing paggawa na naman ng China ng artificial island sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng pagsira sa mga bahura o coral reef. Para kay Sea Light Director Ray Powell, magandang hakbang na madestino roon ng barko, lalo't dumarami ang mga barko ng China sa Sabina Shoal. Recently, the Philippines was investigating Sabina Shoal and believes that it has found some coral that appears to have been dumped there as perhaps a prelude to some early island building kind of activity. I don't know if that's true, but whatever it is that they're up to, they clearly don't like the idea that Teresa Magbanwa is there watching them. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Pasintabi po mga kapuso, 2 patay na aso na ibebenta bilang dog meat o asusena ang nasabat ng CIDG at isang animal rights group sa Nueva Ecija. Nakatutok si Nico Wahe. Nakasilid sa sako at wala ng buhay. Ganyan na naabutan ng mga tauhan ng CIDG Nueva Ecija Provincial Field Unit at Animal Kingdom Foundation ang 2 asong ito sa isang bahay sa Barangay San Roque, Hain, Nueva Ecija gabi noong May 30. Ay, ginilitan. Ginilitan nyo. Agad ding inaresto ang mag-amang nagbebenta umano ng mga kinatay na aso. Nagpanggap daw na bibili ng aso ang mga otoridad at ang bilin sana ay buhay ang mga aso pag kinuha nila. Kaya ikinagulat nilang may mga patay na aso silang naabutan. Yung nakuha daw na 2 patay ay pinatay na daw nung may-ari dahil kinain yung mga manok niya sa kanyang bakuran. Ayon sa Animal Kingdom Foundation, Abril pa lang ay may nag-report na sa kanila tungkol sa pagkakatay ng aso sa lugar. So it's not an overnight information. It takes a while at saka talagang binabantayan yan. Sinisili po talaga natin yan. Hawak ngayon ng CIDG Nueva Ecija mag-amang suspect. Wala pa silang pahayag. Ang 2 iba pang aso na na-rescue naman sa operasyon ay nasa pangangalaga na ng foundation. Sa kabila nito, ayon sa AKF, bumaba raw ang kaso ng dog meat trade ngayong taon sa bahagi ng Central Luzon kung saan sila madalas nag-ooperate. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.